5. Limang maliliit na boses ang sabay-sabay na tumatawag sa kanyang pangalan, isang musika ng kaguluhan na gumigising kay Alena Reyes tuwing umaga. Bago pa man sumikat ang araw, ang maliit nilang aksesorya sa isang eskinita sa Quezon City ay puno na ng ingay at buhay. Mama, si Miguel po, inaagaw yung pandesal ko, reklamo ni Maja, ang pinakamakulit sa 5. Hindi totoo, Mama. Siya kaya nauna, ganti naman ng panganay na si Miguel, na sa edad na 7 ay inaako na ang pagiging kuya sa lahat. Napabuntong hininga si Alena, o Ara gaya ng tawag sa kanya, habang hinahalo ang sinangag sa kawali. Isang itlog lang ang nahati niya para sa kanilang 6. Ngumiti siya ng pilit. Mga anak, wag mag-away. Hati-hati tayo, okay. Pagkatapos nito, may gatas pa. Pinaupo niya sa isang mahabang bangko ang 5 niyang yaman, si Miguel na tagapagtanggol, si Mateo na tahimik at palaging maihawak na lumang libro, ang magkambal na sina Maria at Maja na magkasalungat ang ugali, at si Micaela. Ang bunso na pinakamahina noong isinilang pero ngayon ay ang pinakamatakaw sa lahat. Habang pinapanood niya silang kumakain, isang pamilyar na kirot ang kumurot sa kanyang dibdib. 5 biyaya. 5 paalala ng isang pangako na napako. Ang tagpong ito, ang ingay, ang sikip ng kanilang espasyo, ang amoy ng sinaing na may kahalong pag-asa, ito ang bumubuo sa mundo ni Ara. At sa gitna ng mundong iyon ay ang pangalawang dahilan ng kanyang paghinga. 80. Isang mahinang ubo mula sa kabilang kwarto ang nagpalingon sa kanya. Pumasok siya sa maliit na silid at nakita ang kapatid niyang si Beste, nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang dibdib. Sa edad na 16, ang katawan nito ay mas mukhang marupok kaysa sa mga pamangkin. Beste, uminom ka na ba ng gamot mo? Tanong ni Ara, habang marahang hinihimas ang likod ng kapatid. Tumango si Beste, pero ang paghinga nito ay mabigat pa rin. Ate, yung interview mo ngayon, di ba? Hinawakan ni Ara ang kamay ng kapatid. Malamig iyon. Huwag mo akong alalahanin. Magiging okay ang lahat. Itong trabahong to, Beste, ito na iyon. Makukuha ko to. At kapag nakuha ko, maipapaopera na kita. Pangako yan. Ang mga salitang iyon ang nagsilbing baluti ni Ara. Ang pangako sa kapatid ang kanyang lakas. Pagkatapos niyang ihanda ang mga bata para sa munting daycare sa kanilang barangay at ihatid si Beste sa kapitbahay na nagbabantay dito, hinarap niya ang salamin. Ang suot niya ay ang kanyang nag-iisang disenteng blusa at itim na pantalon. Luma na pero malinis. Pinuyod niya ang kanyang buhok, tinakpan ang mga bakas ng puyat sa kanyang mga mata, at huminga ng malalim. Para kay Beste. Para sa 5. Ang biyahe papuntang Bonifacio Global City ay parang paglalakbay sa ibang mundo. Mula sa masisikip na kalye ng Quezon City, unti-unting napalitan ang tanawin ng mga matatayog na gusaling gawa sa salamin. Ang Montenegro Holdings Tower ay ang pinakamataas sa lahat, tila isang higanteng dumudungaw sa buong syudad. Naramdaman ni Ara ang panginginig ng kanyang mga tuhod habang papasok sa napakalamig na lobby. Ang sahig ay kumikinang na parang salamin. Ang mga taong naglalakad ay nakasuot ng mga damit na marahil ay katumbas na ng upa niya sa bahay sa loob ng 1 taon. Pakiramdam niya, bawat hakbang niya ay sinusukat, bawat tingin sa kanya ay mapanghusga. Isa siyang munting maya na naligaw sa gubat ng mga agila. Excuse me, ma'am. Saan po ang interview para sa housekeeping staff? Mahina niyang tanong sa babae sa front desk. Tinuro siya nito sa isang pasilyo sa gilid, halos hindi siya tinitingnan. Habang naglalakad, pilit niyang pinapakalma ang kanyang puso na kumakaripas. Dito na. Ito na ang pagkakataon. Ngunit sa kanyang pagmamadali at kaba, hindi niya napansin ang isang janitor na nagtutulak ng cart. Bigla itong lumiko. Upang makaiwas, napaatras si Ara. Ang kanyang siko ay tumama sa isang maliit na mesang may palamuti, at ang kanyang katawan ay bumangga sa cart ng janitor. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang cart ay tumagilid. Ang timba na puno ng maruming tubig na maihalong kape, panlinis para sa sahig, ay sumabog na parang bulkan. At lahat ng laman nito ay tumilapon sa isang direksyon. Diretso sa isang lalaking kakalabas lang ng elevator, napapalibutan ng iba pang mga taong nakasuot ng mamahaling damit. Napuno ng sigawan at bulungan ang lobby.
Napapikit si Ara sa takot. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang tanawin ng delubyo ang sumalubong sa kanya. Ang sahig ay basa. At ang lalaki ang kanyang mamahaling Italian suit ay may malaking mansa ng kulay kapeng tubig. Ang kanyang sapatos na kumikinang kanina ay nababalot na ngayon sa dumi. Nanlamig ang buong katawan ni Ara. Ang lahat ng tao ay nakatingin sa kanya. Ang kanyang pag-asa ay tila natapon kasama ng maruming tubig sa sahig. Sorry po. Sir, sorry po. Hindi ko po sinasadya, halos pabulong niyang sabi habang nanginginig na lumalapit, hawak ang isang basahan na hindi niya alam kung saan nanggaling. Akmang pupunasan niya ang pantalon ng lalaki ng isang kamay ang mabilis na pumigil sa kanya. Hindi kamay ng lalaki, kundi ng isang security guard na biglang sumulpot sa kanyang tabi. Huwag, Miss, mariin itong sabi. Isang malamig na boses ang pumunit sa katahimikan. Get her away from me. Ang boses na iyon. Mababa, may otoridad, at walang bahid ng anumang emosyon. Parang yelo na tumusok sa kanyang puso. Dahan-dahang itinaas ni Ara ang kanyang paningin. At sa unang pagkakataon, nakita niya ng malinaw ang mukha ng lalaking nasa harap niya. Matangos ang ilong. Makapal ang kilay. Isang panga na tila inukit sa bato. At mga matang madilim at malalim, walang mababakas na awa, tanging pagkadiri at inis. Isang pamilyar na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib, isang kaba na iba sa takot. Parang isang lumang multo mula sa nakaraan. Bakit parang kilala niya ang mukhang ito? Ang alaala ay malabo, nakabaon sa ilalim ng 7 taon ng paghihirap, pero nandoon ito, isang aninong hindi niya matukoy. Ngunit ang pag-iisip na iyon ay agad na nabura ng tingin na ipinupukol nito sa kanya. Tiningnan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa, na para bang isa siyang basura na nagkalat sa kanyang malinis na lobby. Hindi ito nagsalita ng direkta sa kanya. Sa halip, bumaling ito sa isang lalaking nakatayo sa likuran niya, marahil ay assistant nito. Linisin niyo ang kalat na to, utos ng lalaki, ang bawat salita ay matalas. At itong babae, muli siyang sinulyapan nito, at sa pagkakataong iyon, pakiramdam ni Ara ay gusto na lang niyang maglaho. As I don't want to see her face ever again. Nanigas si Ara sa kanyang kinatatayuan. Ang mga salita ay tumago sa kanya, mas masakit pa sa sampal. Ang lahat ng tao sa paligid ay nakatingin sa kanya. Ang ilan ay may awa, ang karamihan ay may panghusga. Ang babae sa front desk na tinanungan niya kanina ay umiiling-iling, tila sinasabing, lagot ka. Wala siyang masabi. Ang sorry na kanina pa namumuo sa kanyang lalamunan ay naging isang malaking bukol na hindi niya malunok. Ang tanging nagawa niya ay tumitig sa lalaki habang ito'y tumatalikod na parang wala lang nangyari. Bago ito tuluyang makapasok sa isa pang elevator, kasama ang mga alipores nito, narinig niya ang huling utos nito sa kanyang assistant, sinabi ng may diin at sapat na lakas para marinig niya. Alamin mo kung sino siya. Siguraduhin mong hindi na siya makakatapak ulit sa gusaling ito. Pagkasara ng pinto ng elevator, tila kasabay na isinara ang pinto sa lahat ng kanyang pangarap. Ang pag-asa na dala-dala niya pagpasok sa gusaling iyon ay isa na ngayong basang-basahan sa sahig, kasama ng natapong tubig kape. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng lobby, nanginginig, pinagtitinginan at durog na durog. Ang pangako niya kay Beste. Ang kinabukasan ng 5 niyang anak. Lahat ay naglaho sa isang iglap dahil lang sa isang maling galaw, sa harap ng isang lalaking hindi niya alam ay magiging simula at katapusan ng kanyang pinakamalaking pagsubok. Miss, halika na po, mahinahon ngunit mariing sabi ng security guard, marahang hinawakan ang kanyang braso. Parang nagising si Ara mula sa isang masamang panaginip. Naramdaman niya ang mga tingin. Narinig niya ang mga bulungan. Pakiramdam niya ay hinubaran siya sa gitna ng maraming tao, at ang kanyang kahirapan at kawalan ng pag-asa ay nakalantad para pagtawanan ng lahat. Pero, yung interview ko po, halos hindi na niya marinig ang sariling boses. Umiling ang guard, ang mukha ay nagpapakita ng awa. Pasensya na po, miss. Narinig niyo naman po si Sir Marco. Kailangan niyo na pong umalis. Sir Marco. Kahit sa gitna ng kanyang pagkawasak, ang pangalang iyon ay tumatak sa kanyang isipan. Marco. Marco Montenegro. Ang Sihi. Ang hari ng nagtataasang gusaling ito. Ang lalaking may hawak ng kanyang kinabukasan sa loob lamang ng ilang segundo,
at walang pag-aalinlangang winasak ito. Wala nang nagawa si Ara kundi magpasyanod. Hinayaan niyang akayin siya ng guard palabas ng lobby, pabalik sa pintong pinasukan niya kanina na puno ng pag-asa. Ang bawat hakbang ay parang milya ang layo. Ang bawat sulyap mula sa mga empleyado ay parang isang dago. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng gusali ay napalitan ng mainit at maruming hangin ng syudad ng tuluyan na siyang makalabas. Nakatayo siya sa semento, sa ilalim ng tirik na araw, habang ang mga sasakyan ay humaharurot sa kanyang tabi. Ang ingay ng Maynila ay tila 10 beses na mas malakas kaysa kanina. Pakiramdam niya ay umiikot ang kanyang paningin. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, halos hindi siya kayang suportahan. Doon lang, sa kaligtasan ng pagiging isa na namang ordinaryong taong hindi pinapansin sa kalye, bumagsak ang kanyang mga luha. Una, isang butil lang ang pumatak sa kanyang kamay. Sinundan ng isa pa. Hanggang sa hindi na niya mapigilan ang tahimik na pag-agos nito sa kanyang mga pisngi. Nabigo siya. Nabigo niya si Beste. Nabigo niya ang kanyang 5 anak. Ang mukha ng lalaki ay bumalik sa kanyang isipan, ang malamig na mga mata, ang pagkunot ng noo, ang pagkadiri sa boses nito. At ang mga huling salita nito ay umalinggaw sa kanyang tainga na parang isang hatol, paulit-ulit, na tila isang sumpa. Alamin mo kung sino siya. Siguraduhin mong hindi na siya makakatapak ulit sa gusaling ito. Napayuko si Ara, hinayaan ang kanyang buhok na takpan ang kanyang mukha, habang ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi. Dito, sa paanan ng tore ng kapangyarihan at yaman, sa anino ng gusaling nagngangalang Montenegro, naramdaman ni Ara ang pinakamatinding kawalan ng pag-asa. Ang pag-asang itinayo niya buong umaga ay gumuho, at sa ilalim ng mga guho nito, siya ay naiwang mag-isa, basag, at walang direksyon. Ang amoy ng mamahaling leather at wood polish ang sumalubong kay Marco Montenegro pagpasok niya sa kanyang opisina sa pinakatuktok ng tor. Mula sa floor-to-ceiling glass window, tanaw niya ang buong syudad, isang kaharian ng semento at bakal na tila nasa ilalim ng kanyang mga paa. Dito siya pinakamalakas. Dito, kontrolado niya ang lahat. Pero sa umagang iyon, may isang bagay na sumisira sa kanyang perpektong kaayusan. That incompetent fool, bulong niya sa sarili habang hinuhubad ang namansahang suit jacket at inihagis ito sa isang silya na parang isang basahan. Ang insidente sa lobby kanina, isang maliit na aberya, isang maliit na istorbo, ay nag-iwan ng bakas ng inis na hindi niya maalis. Hindi dahil sa nasirang damit, kaya niyang bumili ng 100 ganoon. Kundi dahil sa kaguluhan. Sa kawalan ng kontrol. Ayaw na ayaw niya sa mga bagay na hindi inaasahan. At ayaw niya sa mukha ng babaeng iyon. Ang mga mata nito, malalaki, puno ng takot, at may kung anong pamilyar na lungkot. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero ang mga matang iyon ay tila may gustong ipaalala sa kanya, isang bagay na matagal nang nakalimutan. Isang bagay na pilit niyang binabaliwala. Umupo siya sa kanyang swivel chair at pilit na iwinaksi ang imahe. May mas mahahalagang bagay siyang dapat isipin. Mga kontrata. Mga board meeting. Ang pagpapalago ng imperyong ipinamana sa kanya. Marco, darling. Isang matamis na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Katrina Velasco, ang kanyang maganda at sopistikadang fiance, dala ang isang tasa ng kape. Nakasuot ito ng isang eleganteng puting bestida, ang diamanteng singsing sa daliri nito ay kumikinang kahit sa artipisyal na ilaw ng opisina. I heard what happened. Are you okay? Malambing niyang tanong, habang inilalapag ang tasa sa mesa at marahang minamasahe ang mga balikat ni Marco. Si Katrina ang perpektong kahulugan ng kalmado at kaayusan, isang bagay na hinahangaan ni Marco. I'm fine. It was nothing. Just some clumsy woman who shouldn't have been there in the first place, sagot ni Marco, ang boses ay matigas pa rin. Ngumiti si Katrina, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ganyan talaga ang mga taong desperado, Marco. Gagawin ang lahat para lang mapansin, para makakuha ng simpatya. Para makapanlamang. May kakaibang diin sa huling salita ni Katrina. Tumingin si Marco sa kanya. She reminded me of that surrogate, patuloy ni Katrina, ang boses ay biglang naging malungkot. Naalala mo ba? Ang babaeng kinuha natin para dalhin ang anak sana natin. Ang babaeng tumanggap ng malaking pera, tapos bigla na lang naglaho na parang bula.
Isang matalim na kirot ang biglang sumakit sa ulo ni Marco. Napapikit siya at napahawak sa kanyang sentido. Ang paksang iyon. Iyon ang nag-iisang blind spot sa kanyang halos perpektong alaala. Ang 7 taon niyang nakaraan ay malinaw na parang kristal, maliban sa ilang buwan bago ang kanyang aksidente. Isang malaking blanko. Ang tanging alam niya ay ang kwento ni Katrina, na mayroon silang isang kiproyekto para magkaroon ng tagapagmana, isang surrogacy. At ito ay nabigo ng miserable. Ang babae ay tumakas dala ang pera. At pagkatapos noon, nangyari ang aksidente sa sasakyan na halos kumitil sa kanyang buhay at tuluyang bumaon sa alaala ng kabiguang iyon. Let's not talk about that, Katrina, mariing sabi ni Marco. I'm sorry, darling, mabilis na sabi ni Katrina, hinaplos ang kanyang pisngi. Ayoko lang na may manamantala na naman sayo. Baka mamaya, yung babae kanina, isa na namang pakana. Tumunog ang intercom sa kanyang mesa. Ang boses ng kanyang sekretarya. Sir Marco, Jim McTan is on the line. And your private investigator just sent in the initial background check on the woman from the lobby. Put Jim McTan on hold, mabilis niyang sagot. Send me the file. Isang email ang pumasok sa kanyang computer. Binuksan niya ito. Pangalan, Elena Reyes. Alias, Ara. Edad, 28. Tirahan, Deer Stowe, Cristo, Quezon City. At isang pang detalye ang nakakuha ng kanyang atensyon. Civil status, single. Dependents, 5, anak, edad 7. Isang kapatid na may malubhang sakit sa puso. Napakunot ang noo ni Marco. 5 anak. At mag-isa niyang pinalalaki. Bigla, ang inis na naramdaman niya kanina ay nahaluan ng isang kakaibang emosyon. Hindi niya ito matukoy. Hindi ito awa. Marahil ay pagtataka. Muling sumagi sa isip niya ang mga mata ng babae. Ang takot. Ang desperasyon. What does it say? Usisa ni Katrina, sumisilip sa screen. Nakita nito ang report. Sinasabi ko na nga ba? Isang babaeng maraming anak at may sakit na kapatid. I-perfect sub-story. Desperada para sa pera. Baka sinadya niya talaga ang nangyari kanina. Mailohika ang sinasabi ni Katrina. Iyon din ang unang pumasok sa isip niya. Ngunit sa hindi malamang dahilan, may isang bahagi sa kanya na nagdududa. May isang bahagi sa kanya na gustong baliwalain ang sarili niyang utos. Cancel and be order, bigla niyang sabi sa intercom. Sir, tanong ng sekretarya, naguguluhan. The order to ban Elena Reyes from the building. Cancel it, pag-ulit niya. Let her work. Put her on the night shift. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Katrina. Maging siya ay nagulat sa sarili niyang desisyon. Bakit? Bakit niya ginawa iyon? Para saan? Para patunayan sa sarili na mali si Katrina? O dahil sa isang bagay na mas malalim, isang bagay na hindi niya maintindihan? Ilang araw ang lumipas. Ang insidente ay halos nakalimutan na niya, ibinaon sa ilalim ng sandamakmak na trabaho. Isang gabi, kailangan niyang dumaan sa ospital na isa sa mga pinupondohan ng Montenegro Holdings para bisitahin ang isang mahalagang kliyente. Habang naglalakad siya sa tahimik at malinis na pasilyo ng private wing, isang pamilyar na boses ang narinig niyang nagmamakaawa mula sa hindi kalayuan, malapit sa emergency room. Miss, parang awan niyo na. Kailangan lang po talagang ma-admit ang kapatid ko. Inatake na naman po siya. Babayaran ko po ang lahat, kailangan ko lang po ng kaunting panahon. Ang boses na iyon. Alam niya kung kanino iyon. Dahan-dahan siyang naglakad palapit, nanatili sa isang sulok kung saan hindi siya makikita. Nakita niya si Elena Reyes. Ang ayos nito ay mas gusgusin pa kaysa noong huli niya itong makita. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala at bakas ng mga luha. May karga itong isang batang lalaki na umiiyak. At sa tabi niya, sa isang wheelchair, ay isang binatang payat na nahihirapang huminga. Si Beste, ang kapatid niya, marahil. Pero hindi ang eksenang iyon ang nagpatigil sa mundo ni Marco. Ang nagpatigil sa mundo niya ay ang batang lalaki na karga-karga ni Ara. Umiiyak ito, pero sa pagitan ng mga hikbi, nakita ni Marco ang mukha ng bata.
Ang hugis ng mga mata, ang linya ng ilong, ang paraan ng pagkunot ng munting noo nito. Isang malamig na agos ng kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Marco. Napahakbang siya paatras, napasandal sa pader. Impossible. Ang mukha ng batang iyon ay ang eksaktong mukha na nakikita niya sa mga lumang litrato ng kanyang pagkabata. Isang maliit na bersyon niya. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang pagtibok ng kanyang puso ay bumilis. Naguunahan ang mga tanong sa kanyang isipan. Sino ang batang iyon? Bakit? Paano? Nagkataon lang ba? Isang kakaibang pagkakahawig? O isang bagay na mas malalim at mas nakakagambala? Bumalik sa kanyang alaala ang sinabi ni Katrina, desperada para sa pera. Bumalik ang report ng investigador, 5, anak, edad 7. 7 taon. Ang edad ng mga bata ay 7 taon. Ang aksidente niya ay nangyari 7 taon na ang nakalipas. Ang nabigong surrogacy project ay 7 taon na rin ang nakalipas. Ang mga numero ay umikot sa kanyang isipan na parang isang masamang palaisipan. Hindi na niya napigilan ang sarili. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan at naglakad ng may bigat sa bawat hakbang papalapit sa kanila. Hindi niya pinansin ang gulat sa mukha ni Ara nang makita siya nito. Hindi niya pinansin ang kapatid nitong nasa wheelchair. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa umiiyak na bata sa mga bisig ni Ara. Huminto siya sa harap nila, ang kanyang anino ay bumalot sa mag-ina. Naramdaman niya ang panginginig ni Ara. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, ang parehong takot na nakita niya sa lobby. Pero ngayon, may kasama na itong pagtatago. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa bata, na ngayon ay tumigil na sa pag-iyak at nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Tumingin siya pabalik kay Ara. Ang kanyang mga mata ay matalas at mapanuri, na para bang kaya niyang basahin ang pinakatatagong sikreto ng kaluluwa nito. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas ito, ay mababa, kontrolado, ngunit may bigat ng isang paparating na bagyo. Sino ang batang iyan? Ang tanong ni Marco Montenegro ay umalingaw sa tahimik na pasilyo ng ospital, hindi isang simpleng tanong, kundi isang utos na humihingi ng sagot. Napayakap ng mahigpit si Elena sa anak niyang si Mateo, na para bang kaya nitong itago ang bata mula sa mapanuring tingin ng lalaki. Ang isip niya ay nagkukumahog. Anong sasabihin ko? Paano? Bakit ngayon? Anak ko po, nanginginig niyang sagot, pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Sir, pasensya na po, kailangan ko lang pong maasikaso ang kapatid ko. Hindi yan ang tinatanong ko, putol ni Marco, ang boses ay hindi tumataas pero lalong bumibigat. Ang mga mata nito ay hindi inaalis kay Mateo. Dadalhin mo siya sa opisina ko. Bukas. Shamjat sharp. Mag-usap tayo. Hindi iyon isang pakiusap. Isa iyong direktang utos na walang puwang para sa pagpagtanggi. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod na si Marco at naglakad palayo na parang walang nangyari, iniwan si Ara na nanginginig at gulong-gulo ang isip. Isang nurse ang lumapit sa kanya, tila naapektuhan sa otoridad na ipinakita ng lalaki. Ma'am, sige po, i-admit na po natin ang pasyente niyo, sabi ng nurse. Ang biglang pagbabago ng desisyon ay hindi lingid sa kaalaman ni Ara kung sino ang dahilan. Ang kapangyarihan ni Marco Montenegro ay nadama kahit sa kanyang pag-alis. Kinabukasan, walang tulog at may mabigat na dibdib, tinupad ni Ara ang utos. Isinama niya si Mateo, ang pinakatahimik sa 5, sa Montenegro Holdings Tower. Kung kailangan niyang harapin ang bagyong ito, kailangan niya ng isang matibay na paalala kung para kanino siya lumalaban. Ang mga empleyado ay napapatingin sa kanila habang tinatahak nila ang daan patungo sa opisina ng si. Ang isang babaeng mukhang pagod at isang maliit na batang lalaki ay tila hindi nababagay sa napakakintab na mundong iyon. Pagpasok nila sa napakalaking opisina, naroon si Marco, nakaupo sa likod ng kanyang mesa na parang isang hari sa kanyang trono. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Umupo ka, sabi ni Marco, itinuturo ang silya sa harap ng kanyang mesa. Umupo si Ara, habang si Mateo ay mahigpit na nakakapit sa kanyang kamay, nagtatago sa likod ng kanyang binti. Katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang malakas na kabog ng dibdib ni Ara. Pinagmasdan ni Marco ang bata mula ulo hanggang paa, bago muling ibinaling ang matalas na tingin kay Ara.
Gusto kong malaman ang totoo, Gila Reyes, simula niya. At gusto kong malaman ngayon din sino ang ama ng batang yan. Napalunok si Ara. Ito na. Ang katotohanang itinago niya sa loob ng 7 taon. Ang sikretong nagpahirap at nagpalakas sa kanya. Sir, nagsimula siya, nanginginig ang boses. Mayroon po tayong isang kasunduan noon. 7 taon na po ang nakakalipas. Napakunot ang noo ni Marco, isang pamilyar na kislap ng inis ang dumaan sa kanyang mga mata. Anong kasunduan ang pinagsasasabi mo? Nangangatal ang mga kamay ni Ara habang kinukuha mula sa kanyang lumang bag ang isang nakatuping sobre. Sa loob nito ay ang isang dokumentong kupas at halos madurog na sa kalumaan. Inilapag niya ito sa makintab na mesa. Isang surrogacy contract po, halos pabulong niyang sabi. Naghanap po kayo ng isang babae na magdadala sa anak niyo. Kailangan ko po ng pera para sa operasyon ng kapatid ko. Pumirma po ako. Kinuha ni Marco ang papel. Binasa niya ito, ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Nakita niya ang pirma ng isang abogadong hindi niya kilala at ang pirma ni Elena Reyes. Ang espasyo para sa pirma ng biological father ay blanco. Isang papel na walang pangalan ko. Malamig niyang tanong, ibinababa ang dokumento na parabang isa itong basura. Edna Reyes, sa tingin mo ba ay tanga ako? Sa tingin mo ba ay maniniwala ako sa isang kwentong ganito? Totoo po ang sinasabi ko, giit ni Ara, ang kanyang boses ay tumaas na dahil sa desperasyon. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Pagkatapos po ng procedure pagkatapos kong kumpirmadong buntis na wala na po kayo. Ang representative nyo, hindi ko na makontak. Naghintay po ako. Pero walang dumating. Walang tumawag. Tumawa si Marco. Isang tawang malamig at walang kagalakan. Isang tawang puno ng pang-iinsulto. Isang napakagandang kwento, sabi niya, sumandal sa kanyang silya. Isang kwentong perpekto para sa isang babaeng naghahanap ng pera. So, nagkataon lang na ang anak mo ay kamukha ko, at ngayon, gagamitin mo yan para pagkakitaan ako. Iyan ba ang plano mo? Ang mga salita ay tumusok sa puso ni Ara na parang mga patalim. Tinawag siyang sinungaling. Isang manggaganso. Isang oportunista. Ang lahat ng sakripisyo niya sa loob ng 7 taon, ang mga gabing walang tulog, ang gutom na tiniis niya para lang mapakain ang mga anak niya, ang kahihiyan ng pagiging isang dalagang ina, lahat ay binaliwala sa isang iglap. Ang takot sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng galit. Isang galit na nagmula sa isang inang nasaktan ang dignidad. Hindi lang po siya, mariin niyang sabi, tumayo siya. Naramdaman niya ang panginginig ni Mateo sa kanyang likuran, pero hindi siya nagpatinag. Hindi lang po isa. 5 po sila. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang pagiging kampante sa kanyang mukha ay bahagyang naglaho. Ano? 5 anak, Dinse, Montenegro, sigaw ni Ara. Ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang lakas ng kanyang boses ay gumulat maging sa kanya. Nagbuntis po ako ng quintuplets. Isinilang ko silang lahat mag-isa. Pinalaki ko silang lahat mag-isa. Sa loob ng 7 taon, nasaan ka? At ngayon, tatawagin mo akong sinungaling. Ang kanyang pagsigaw ay nag-iwan ng isang matinding katahimikan sa loob ng opisina. Si Marco ay natigilan, nakatingin sa kanya na maihalong pagkabigla at hindi pa rin makapaniwala. Sa gitna ng kanyang galit, isang detalye ang biglang pumasok sa isip ni Ara. Isang detalye mula sa medical file na ipinakita sa kanya ng representative noon. Isang maliit na bagay na sinabi nitong isang unique family trait. Hindi lang sila kamukha mo, patuloy niya, ang boses ay nanginginig pero puno ng determinasyon. Ang bunso kong anak na babae, si Micaela mayroon siyang birthmark. Isang maliit na bituin sa likod ng kanyang tainga. Isang birthmark na sinabi ng representative nyo na nasa pamilya nyo. Ang mukha ni Marco Montenegro ay biglang namutla. Ang birthmark na iyon. Ang Montenegro Star. Isang sikretong alam lang ng pinakamalapit na miyembro ng kanilang pamilya. Isang bagay na imposibleng malaman ng isang tagalabas. Imposibleng malaman ng isang sinungaling. Ang kanyang kumpiyansa ay gumuho. Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili ay nagsimulang magkaratig. Nakatitig siya kay Ara, hindi na sa isang babaeng manggaganso,
kundi sa isang buhay na multo ng isang nakaraang hindi niya matandaan. Ang katahimikan ay nabasag ng kanyang nanginginig na boses, halos isang pabulong na puno ng pagbabanta at pagkalito. Magpapadna test ako. Tumingin siya kay Ara, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pinaghalong galit, pagdududa, at isang emosyon na hindi niya matukoy. At sumusumpa ako, Gina Reyes, kapag napatunayan kong nagsasabi ka ng totoo at sila nga ay mga anak ko, hinding-hindi mo na sila makikita pang muli. Ang mga salita ni Marco Montenegro ay parang lason na dahan-dahang kumalat sa buong sistema ni Ara. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng hallway, hawak ang mga papel na nagsisilbing hatol sa kanya, habang ang mga mapanghusgang tingin ng mga tao sa paligid ay tumutusok sa kanya. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina, at kung hindi lang siya napasandal sa pader, marahil ay bumagsak na siya. Hindi totoo. Paanong nangyari iyon? Ang bank statement. Isang kasinungalingan. Isang patibong. Pero paano niya ipaglalaban ang sarili laban sa isang taong may kapangyarihang gumawa ng sarili nitong katotohanan? Ang sumunod na mga araw ay naging isang buhay na bangungot. Ang unang dagok ay isang sulat. Isang makapal na sobre na inihatid sa kanyang munting tahanan. Galing ito sa pinakamahal na law firm sa bansa, ang mga abogado ni Marco Montenegro. Sa loob, nakasaad ang isang formal na petisyon. Hinihiling ni Marco ang nag-iisang kustodya ng 5 bata, sina Miguel, Mateo, Maria, Maja at Micaela. Ang mga dahilan na nakalista ay parang mga sampal sa kanyang mukha: financial instability, moral incapacity, at panloloko. Ginamit nila ang kanyang kahirapan laban sa kanya. Ginamit nila ang kasinungalingan ni Katrina laban sa kanya. Ang bawat salita sa legal na dokumento ay idinisenyo para durugin siya, para ipakita sa mundo na isa siyang hindi karapat-dapat na ina. Niyakap niya ang kanyang mga anak ng gabing iyon, ang kanyang mga luha ay pumapatak sa kanilang mga buhok habang sila'y natutulog. Paano niya sila poprotektahan mula sa isang halimaw na may pera at kapangyarihan? Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Ang digmaan ni Marco ay hindi lamang sa korte. Gusto nitong wasakin ang lahat sa kanya. Isang hapon, habang siya ay naglilinis sa isa sa mga palapag ng Montenegro Holdings, sa kanyang night shift, kung saan halos wala ng tao, pinatawag siya ng security head. Sa loob ng opisina nito, kasama ang 2 guard, ipinakita sa kanya ang isang key footage. Ang footage ay nagpapakita ng isang taong kamukha niya, nakatalikod, na naglalagay ng isang asul na folder sa loob ng kanyang locker. Ernest Reyes, sabi ng security head, ang boses ay malamig. Ang folder na iyan ay naglalaman ng blueprints para sa aming bagong proyekto. Isang classified document. At natagpuan namin iyan sa iyong locker kaninang umaga. Hindi ako yan, depensa ni Ara, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at pagkalito. Ang babae sa video ay maisuot na kaparehong uniforme, may parehong tindig, ngunit alam niyang hindi siya iyon. Isang patibong. Pasensya na, pero ang ebidensya ay malinaw. Ikaw ay tanggal na sa trabaho, epektibo ngayon din. At dahil sa bigat ng kasalanang ito, kailangan naming itawag ang pulis. Ang kanyang mundo ay gumuho. Tinanggalan siya ng trabaho. Ang nag-iisang bagay na bumubuhay sa kanila at nagbibigay pag-asa para sa operasyon ni Beste ay nawala. At ngayon, isa siyang kriminal. Ang balita ay mabilis na kumalat. Ang kanyang mga kapitbahay ay nagbubulungan kapag dumadaan siya. Ang may-ari ng tinitirhan nilang aksesorya, na nabasa ang chismis sa isang tabloid na malinaw na binayaran para isulat iyon, ay bigla na lang siyang binigyan ng 1 linggo para umalis. Ayoko ng iskandalo dito sa lugar ko, Ara, sabi nito, hindi man lang makatingin sa kanyang mga mata. Wala siyang trabaho. Wala silang matitirhan. At ang pinakamasaklap sa lahat, si Beste, dahil sa stress at pag-aalala para sa kanyang ate, ay muling inatake. Mas malala kaysa dati. Habang isinusugod niya ito sa pampublikong ospital, alam ni Ara na naubos na ang lahat ng kanyang lakas. Wala na siyang mapagkukunan. Wala na siyang kakampi. Isang gabi, habang magkakayakap sila ng kanyang 5 anak sa sahig ng kanilang halos wala nang lamang silid, tahimik siyang umiiyak. Pinagmamasdan niya ang mga natutulog na mukha ng kanyang mga anghel. Sila na lang ang natitira sa kanya. At ngayon, kahit sila ay pilit na inaagaw. Tinawagan niya ang isang abogado mula sa Public Attorney's Office.
Ang sagot nito ay isang malamig na sampal ng realidad. Mrs. Reyes, magiging tapat ako sa inyo, sabi ng abogado sa kabilang linya. Sa mga ebidensyang hawak nila, ang bank statement, ang testimonya ng fiance ni Amy Montenegro, ang kaso ng pagnanakaw, at sa kapangyarihan ng mga Montenegro, halos wala po tayong laban. Ibinaba niya ang telepono. Ang huling sinag ng pag-asa ay namatay. Naramdaman niyang wala na siyang magagawa. Siya ay nag-iisa laban sa isang imperyo. Siya ay isang langgam na sinusubukang labanan ang isang elepante. Sa gitna ng kanyang tahimik na pagtangis, isang malakas na katok ang yumanig sa kanilang pinto. Hindi ito isang ordinaryong katok. Ito ay marahas at mapilit. Nanginginig siyang tumayo. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa labas, nakatayo ang dalawang pulis, ang kanilang mga mukha ay seryoso sa ilalim ng ilaw ng nag-iisang bumbilya sa kanilang pasilyo. Hawak ng isa sa kanila ang isang papel. Isang warrant of arrest. Alena Reyes, tanong ng pulis, ang boses ay walang emosyon. Hindi siya makasagot. Tumango lang siya. Ikaw ay inaaresto sa salang qualified theft. Narinig niya ang pag-ingit ng isa sa kanyang mga anak sa likuran niya, nagigising dahil sa ingay. Ang tunog na iyon ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Teka lang po ang mga anak ko, nagmamakaawa niyang sabi. Ang mga luha ay bumabagsak na parang ulan. Wala po silang kasama di. Huwag kang mag-alala, sabi ng isang pamilyar na boses mula sa likod ng mga pulis. Lumabas mula sa dilim si Katrina Velasco, ang kanyang mukha ay nagpapanggap na puno ng awa. Ako na ang bahala sa kanila pansamantala. Ang ngiti sa mga labi ni Katrina ay isang bagay na hinding-hindi malilimutan ni Ara. Ito ang ngiti ng isang demonyong nanalo. Habang ipinuposas ang kanyang mga kamay, ang tanging nakikita ni Ara ay ang kanyang mga anak na nagsisimula ng magising at umiyak, at ang mukha ni Katrina na nakangiti sa likod nila. Ito na ang dulo. Ang bangin na matagal na niyang iniiwasan ay tuluyan na siyang nilamon. Nasa pinakamababang punto na siya ng kanyang buhay, kung saan ang lahat, pati na ang kanyang kalayaan, ay kinuha mula sa kanya. Ang tagumpay ay mailasang abo. Iyon ang naramdaman ni Marco Montenegro habang nakaupo sa kanyang opisina, ilang oras matapos mabalitaan ang pagkakaaresto kay Alena Reyes. Sa papel, panalo siya. Nakuha niya ang gusto niya, ang mga bata ay nasa kanya, at ang babaeng nanloko sa kanya ay nagbabayad na sa batas. Naibalik na niya ang kaayusan. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang syudad mula sa kanyang bintana, isang hindi maipaliwanag na bigat ang dumagan sa kanyang dibdib. Ang katahimikang matagal na niyang hinahanap ay tila walang kabuluhan. Ang katahimikang iyon ay tuluyang nabasag pag-uwi niya sa kanyang mansyon. Isang magulong tanawin ang sumalubong sa kanya. 5 maliliit na bata ang nagkakagulo. Si Madja ay umiiyak ng malakas, hinahanap ang kanyang timama. Si Miguel ay nakatayo sa isang sulok, ang mga mata ay matalim, handang manugod sa sinumang lalapit sa kanyang mga kapatid. Si Katrina ay halatang nairita. Pilit na humingiti habang sinusubukang aluin ang mga bata gamit ang mga mamahaling laruan na hindi man lang nila pinapansin. They just need time, darling, sabi ni Katrina, pero may bahid ng pagkayamot sa kanyang boses. Masasanay din sila sa yaman at ginhawa. Malilimutan din nila ang buhay nila sa squatters area. Ang mga salita ni Katrina, na dati ay parang musika ng lohika sa kanyang pandinig, ay bigla na lang nag-iwan ng masamang lasa. Sa sumunod na mga araw, ang mansyon ay naging isang magandang kulungan. Ang mga bata ay naroon sa pisikal, ngunit ang kanilang mga espiritu ay wala. Malungkot sila, laging nagbubulungan, at laging naghahanap sa ina na bigla na lang nawala. Isang gabi, hindi makatulog si Marco. Ang imahe ng mga bata, lalo na ang malungkot na mga mata ni Mateo, na para laging may tanong, ay bumabagabag sa kanya. Naglakad-lakad siya sa pasilyo nang marinig niya ang isang mahinang awit. Sinundan niya ang tunog hanggang sa silid ng mga bata. Marahan niyang binuksan ang pinto. Sa loob, nakita niya si Maria na nakaupo sa gilid ng kama, marahang tinatapik ang likod ng natutulog na si Micaela. Umaawit siya ng isang napakasimple at malungkot na oyay. Tulog na, bunso ko, anghel ng buhay ko. Nandito lang si Mama, hindi aalis sa tabi mo di. Ang himig. Ang mga salita. Isang matinding kirot ang biglang bumaon sa kanyang sentido, na para bang may isang pako na ipinupukpok sa kanyang bungo.
Napapikit siya ng mariin. Isang alaala, malabo at pira-piraso, ang biglang sumulpot. Isang silid na maliwanag dahil sa sikat ng araw na tumatago sa bintana. Isang babae ang nakaupo sa isang tumba-tumba, ang kanyang mukha ay hindi malinaw, ngunit ang kanyang malaking tiyan ay hindi maikakaila. Ang kanyang kamay ay marahang humahaplos dito. At mula sa kanyang mga labi, ang mismong oyain na iyon, inaawit ng mailambing na hindi pa naririnig ni Marco kailanman. Ang pakiramdam ng alaala ay payapa. Tahimik. Masaya. Biglang nawala ang imahe. Napadilat si Marco, ang kanyang paghinga ay mabilis, ang kanyang noo ay pinagpapawisan. Tiningnan niya si Maria, na ngayon ay nakatingin sa kanya, bahagyang natatakot. Sino-sino ang nagturo sa'yo ng kantang iyan? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay garalgal. Si Mama po, mahinang sagot ng bata. Lagi niya pong kinakanta yan para sa amin. Sabi niya, yan daw po ang paboritong kanta ng papa namin. Ang mga salita ay tumama kay Marco na parang kidlat. Paboritong kanta ng papa namin. Paano? Paano nito nalaman iyon kung hindi naman niya nakilala ang ama? Isang binhi ng pagdududa ang itinanim sa kanyang isipan. Isang maliit na binhi na nagsimulang mag-ugat ng malalim at mabilis. Kinabukasan, lalo pang lumaki ang pagdududang iyon. Sinusubukan ni Marco na hikayatin si Mateo na maglaro. Inilabas niya ang isang kahon ng mga pinakabagong robot at race cars. Ngunit hindi ito pinansin ng bata. Sa halip, kinuha nito mula sa bulsa ng kanyang lumang shorts ang isang maliit na kotseng gawa sa kahoy. Kupas na ito, may mga gasgas, at halatang gawang kamay, ngunit niyakap ito ng bata na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Nang makita ni Marco ang laruan, ang sakit sa kanyang ulo ay bumalik, mas malakas ngayon. Isa na namang alaala. Ang amoy ng bagong tabas na kahoy. Siya. Nakaupo siya sa isang simpleng upuan, hawak ang isang maliit na kutsilyo, maingat na inuukit ang isang piraso ng kahoy. Nararamdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang likod. Sa tabi niya, naroon ang babaeng may malaking tiyan. Ang tawa nito ay malambing. Ano yan? Tanong ng boses ng babae. Kotse, sagot ng boses na alam niyang kanya. Para sa panganay natin. Para paglabas niya, may una na siyang laruan mula sa papa niya. Napaurong si Marco, napasandal sa pader. Ang paghinga niya ay hirap. Ang mga alaalang ito, hindi sila gawa-gawa. Ang mga ito ay may emosyon. May pakiramdam. At sa lahat ng alaalang iyon, ang babae ang ina ng kanyang mga anak, ang mukha nito ay nananatiling malabo, ngunit ang pakiramdam na ibinibigay nito sa kanya ay malinaw. Hindi iyon si Katrina. Ang pagdududa ay naging isang lumalagablab na apoy. Ang lahat ng sinabi ni Katrina, ang lahat ng ebidensya na ipinakita nito ay biglang naging questionable. Ang bank statement. Ang kwento ng pagtakas. Posible kayang? Kinagabihan, hindi na siya mapakali. Pumunta siya sa istasyon ng pulis. Mula sa likod ng one-way mirror, pinagmasdan niya si Elena Reyes na nakaupo sa loob ng isang maliit na selda, kasama ng ibang mga babae. Nakayuko ito, ngunit nang iangat nito ang kanyang ulo, nakita ni Marco ang kanyang mukha sa ilalim ng malupit na ilaw ng bumbilya. Pagod. Malungkot. Ngunit walang bakas ng kasamaan. Ang nakita niya ay isang inang nawalan ng mga anak. Sa sandaling iyon, nagdesisyon si Marco. Hindi na siya maaaring umasa sa mga kwento. Hindi na siya maaaring magtiwala sa mga papel na inilatag sa harap niya. Kailangan niyang malaman ang totoo mula sa simula. Bumalik siya sa kanyang kotse. Kinuha niya ang kanyang cellphone. May isang tao lang siyang mapagkakatiwalaan para sa ganitong klase ng trabaho, isang private investigator na dati nang nagtrabaho para sa kanyang ama, isang taong tapat at hindi nabibili ng pera. David, sabi ni Marco nang sagutin ang tawag. Kailangan ko ng tulong mo. May 2 bagay akong gustong ipaimbestiga mo. Walang dapat makaalam nito kahit si Katrina. Ano yon, Marco? Tanong ng boses sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Marco, ang kanyang puso ay kumakabog sa isang halo ng takot at determinasyon. Una, ang aksidente ko sa sasakyan 7 taon na ang nakalipas. Gusto kong malaman ang bawat detalye. At pangalawa, gusto kong imbestigahan mo si Katrina Velasco. Lahat. Mula sa simula.
Pagkababa niya ng telepono, isang araw lang ang lumipas bago tumawag pabalik si David. Ang boses nito ay seryoso. Marco, nahanap ko ang driver ng truck na bumangga sa'yo. Kalalaya lang niya sa kulungan. At sinabi niya sa akin may nagbayad daw sa kanya para gawin yon. Ang mga salita ng investigador ay parang isang malakas na suntok sa sikmura ni Marco. May nagbayad? Ang aksidente niya ay hindi aksidente. Ito ay planado. Sino? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Hindi niya kilala ang taong nag-utos, sagot ni David sa kabilang linya. Pero ang nag-abot daw ng pera ay isang babae. Maganda, sopistikada at laging nakasuot ng puti. At may isa pa akong nalaman, Marco. Ang bank account kung saan sinasabing ipinadala ang pera kay Elena Reyes, 7 taon na ang nakalipas na tuntun ko ang pinagmulan. Ang perang iyon ay hindi galing sa kumpanya. Galing ito sa isang pribadong offshore account na nakapangalan kay Katrina Velasco. Ang telepono ay halos malaglag mula sa kamay ni Marco. Katrina! Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng panloloko ay biglang luminaw na parang kristal. Ang pagmamanipula sa kanyang amnesia. Ang pagsira sa pangalan ni Ara. Ang pagplano sa kanyang aksidente. Ang babaeng minahal at pinagkatiwalaan niya sa loob ng 7 taon ay isang ahas. Isang demonyo na nagtatago sa likod ng mukha ng isang anghel. Isang nagangalit na galit ang bumalot sa kanya, galit hindi lang kay Katrina, kundi sa sarili niya. Dahil sa kanyang pagkabulag, winasak niya ang buhay ng isang inosenteng babae. Dahil sa kanyang kayabangan, ipinakulong niya ang ina ng kanyang mga anak. Kinabukasan, inihanda niya ang entablado para sa huling akto. Ipinatawag niya si Katrina sa kanyang opisina. Pumasok ito na may ngiti sa mga labi, suot ang isang mamahaling puting bestida. Good morning, darling. May maganda akong balita, pumayag na si Micaela na uminom ng gamot niya. Hindi siya pinansin ni Marco. Kalmado siyang umupo sa kanyang silya. Umupo ka, Katrina. May kailangan tayong pag-usapan. Sa isang senyas, pumasok ang kanyang abogado, si David, at 2 unipormadong pulis. Biglang nagbago ang mukha ni Katrina. Ang ngiti ay napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay ng takot. Marco, anong ibig sabihin nito? Isa-isang inilatag ni Marco ang mga ebidensya sa mesa. Ang testimonya ng driver ng truck. Ang mga bank record na nagpapakita ng pinagmulan ng pera. Ang medical records na nakuha ni David na nagpapatunay na si Katrina ay hindi baog at sa katunayan ay may history ng ilang abortion. 7 taon, Katrina, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. 7 taon mo akong niloko. 7 taon kang nagpanggap. Halos patayin mo ako. Winasak mo ang buhay ng isang inosenteng tao. Para saan? Para sa pera. Namutla si Katrina. Sinubukan niyang magsalita, magpaliwanag, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng gumuho. Sa huling pagkakataon, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito ay luha ng tunay na pagkatalo. Hulihin niyo na siya, utos ni Marco sa mga pulis. Habang kinukuha ng mga pulis si Katrina, hindi man lang ito tiningnan ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatuon na sa labas ng bintana. Mayroon siyang isang mas mahalagang bagay na kailangang gawin. Nagmamadali siyang pumunta sa istasyon ng pulis. Hindi bilang isang sihi na mayabang, kundi bilang isang taong puno ng pagsisisi. Dala niya ang lahat ng papeles na magpapatunay sa pagiging inosente ni Ara. Nadatnan niya si Ara sa isang sulok ng selda, nakayakap sa kanyang mga tuhod. Mukha itong mas payat, mas pagod. Nang tawagin ang pangalan niya, dahan-dahan itong tumingin, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Pinapalaya ka na, sabi ni Marco mula sa labas ng rehas, ang kanyang boses ay basag. Inabot niya ang mga papeles sa pulis. Lahat ng bintang sayo ay kasinungalingan. Nalaman ko na ang totoo. Walang reaksyon si Ara. Tumingin lang ito sa kanya, ang mga mata ay walang mababakas na anumang emosyon. Nang makalabas si Ara, sinundan siya ni Marco hanggang sa labas ng istasyon. Umuulan ng mahina. Ara, di. Huminto si Ara sa paglalakad ngunit hindi lumingon. Patawad, sabi ni Marco. Ang isang salitang iyon ay naglalaman ang bigat ng kanyang 7 taong pagkakamali.
Patawarin mo ako. Nabulag ako. Nagkamali ako. Patawad. Sa wakas, lumingon si Ara. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Ang patawad mo ba ay maibabalik ang mga araw na kasama ko dapat ang mga anak ko? Ang patawad mo ba ay mabubura ang kahihiyan at takot na dinanas ko? Ang patawad mo ba ay magpapagaling sa kapatid ko? Walang masagot si Marco. Ang pagpapatawad ko, Dim e Montenegro, ay hindi nabibili, sabi ni Ara, ang bawat salita ay may diin. Hindi ito nakukuha sa isang sabi lang. Patunayan mo. Hindi sa salita. Sa gawa. Tumalikod si Ara at naglakad palayo, iniwan si Marco na nakatayo sa ilalim ng ulan, basang-basa hindi lang ng tubig, kundi ng sarili niyang pagsisisi. 6 na buwan ang lumipas. Hindi na sinubukan ni Marco na pilitin ang sarili niya kay Ara. Sa halip, ginawa niya ang sinabi nito. Pinatunayan niya. Ibinenta niya ang isa sa kanyang mga mamahaling sports car para bayaran ang pinakamagaling na doktor para sa operasyon ni Beste. Ang operasyon ay naging matagumpay. Ibinigay niya kay Ara ang titulo ng isang simpleng bahay at lupa sa isang disenteng subdibisyon, sapat lang para sa kanila, isang tahanan, hindi isang hawla. Tuwing Sabado't Linggo, dumadalaw siya. Hindi bilang sisi, kundi bilang si Papa Marco. Nakikipaglaro siya sa mga bata sa sahig. Nagtuturo kay Miguel kung paano magbisikleta. Nagbabasa ng libro para kay Mateo. Tinutulungan niya sina Maria at Madja sa kanilang mga drawing. At kinakantahan niya si Micaela ng oyain na ngayon ay alam na niya. Hindi siya nakikialam kay Ara. Hinahayaan niya itong maghilom sa sarili nitong paraan. Isang hapon, habang naghahabulan sila ng mga bata sa hardin, lumabas si Ara mula sa bahay. May dala siyang isang baso ng malamig na tubig. Inabot niya ito kay Marco. Salamat, sabi ni Marco, nagulat. Ngumiti si Ara. Isang maliit, mahiyain, ngunit totoong ngiti. Ang unang ngiting ibinigay nito sa kanya sa loob ng 6 na buwan. Salamat, Marco, mahina niyang sabi. Para sa mga bata. Tumayo sila roon, magkatabi, pinapanood ang 5 bata na tumatawa at naglalaro sa ilalim ng sikat ng araw. Ang mga tawa nila ang musika ng kanilang bagong simula. Dahan-dahan, hinanap ng kamay ni Marco ang kamay ni Ara. Sa pagkakataong ito, hindi ito umiwas. Hinayaan nitong manatili ang kamay niya roon. Mainit. Tutu. Isang tahimik na pangako ng isang bagong umaga. At dito po nagtatapos ang makulay at madamdaming kwento ni Ara at Marco at ang kanilang 5 yaman. Mga minamahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong pagsubaybay, sa bawat pintig ng pusong isinabay ninyo sa bawat kabanata, at sa bawat luhang marahil ay pumatak kasabay ng mga pagsubok na pinagdaanan ng ating mga bida. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, ang tanging hangad ko ay makalikha ng isang salamin kung saan makikita natin ang iba't ibang mukha ng pag-ibig. Ang pag-ibig ng isang ina na handang isakripisyo ang lahat, ang pag-ibig na nasira ng kasinungalingan, at ang pag-ibig na dahan-dahang nabubuo muli mula sa mga abo ng nakaraan. Ang paglalakbay ni Ara at Marco ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang magpatawad, una, ang magpatawad sa iba, at higit sa lahat, ang patawarin ang sarili. Sana po, sa pagtatapos ng kwentong ito, may isang aral na manatili sa ating mga puso, na gaano man kadilim ang gabi, laging may pag-asang dala ang pagsikat ng araw. At ang tunay na pamilya ay hindi laging nagsisimula sa perpektong paraan, ngunit nabubuo ito sa pamamagitan ng pag-unawa, pagtanggap at walang sawang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Sino ang karakter na pinakanagmarka sa inyo? Huwag po kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat salita mula sa inyo ay isang inspirasyon para sa akin na patuloy na lumikha ng mga kwentong tatatak sa inyong mga puso. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, ito po ang inyong abang lingkod na laging magpapaalala na ang pag-ibig ay ang pinakadakilang kwento sa lahat. Paalam po at maraming salamat.